noon ay allowance lang meron, ngayon tila limpak-limpak at milyonaryo na ngayon. Ito ang naging buwelta ng maraming netizen sa controversial pastor at 6th District of Manila Representative na si Benny Abante matapos mabulgar ang ilan sa mga di umano'y luxurious lifestyle nito, maging ang pagmamayari ng ilang mga mamahaling sasakyan na tila napakapangalan raw sa kongresista. Hindi na nagugulat pa ang taong bayan sa tila isa-isa nang naglalabasan ang mga di umano'y kahina-hinalang gastos ng mga mambabatas na dinaig pa raw ang ilan sa mga sikat na celebrities sa bansa. Tila na corner nga ngayon ang 6th District of Manila Representative na si Benny Abante matapos maisiwalat sa publiko na tila pagmamayari pala nito ang isa sa pinakamahal na sasakyan sa bansa. Ito ay ang Cadillac SUV na bulletproof pa na tila nagkakahalaga ng 18 million pesos. Paano raw ito na-afford ni Benny Abante gayong isa lamang siyang kongresista at wala pa sa 200,000 pesos ang sweldo niya bilang isang mambabatas? Mas nagulat ang maraming netizen sa ibinulgar ng minsan nang naging attendee sa Metropolitan Bible Baptist Ecclesia o ang simbahang kinabibilangan ng kongresistang si Benny Abante, kung saan tila kahit raw ang mga miyembro ng nasabing simbahan masasabi talagang biglang yaman ang nasabing kongresista. Narito ang buong detalye ng balita, kung saan bukod sa kanyang mamahaling sasakyan na nagkakahalaga ng 18 million pesos, tila ilan pa sa mga di umano'y luxury collection ng kongresista at pastor na si Benny Abante na isiwalat na sa publiko. Narito panoorin ang full video. Gusto lang po marinig, hindi po ako nagagalit. Oo, hindi po katulad niya, parang inis na siya. Gusto ko lang po malaman. Oo, humbly speaking, naniniwala ba siya, Madam Chair, na itong house na ito na binoto ng tao ay merong karapatan ayon sa konstitusyon na scrutinize natin ang budget ng any ahensya ng gobyerno, including Congress, Madam Chair? Sino raw ba ang mag-aakala na ang nooy napakasimpleng pastor ng isang local church sa Metro Manila tila mababalot ng kontrobersya ang katauhan ng pastor at kongresista ng Metropolitan Bible Baptist Ecclesia na si Benny Abante matapos maisiwalat ang tila nakakalulang lifestyle nito matapos ang tila pagbanat kay Vice President Sara Duterte. Ilang araw matapos lumipas ang pagdinig ng House of Representatives patungkol sa 2025 budget ng OVP, tila na lifestyle check ang congressman ng Manila na si Benny Abante na tila sinabihan ng maraming netizen na naglilinis-linisan, ngunit ito rin raw pala ay may bahong itinataglay. Nagulat ang maraming netizen sa dami at milyones na pala ang ari-arian ng 6th District Representative ng Manila na si Benny Abante na ngayon ay tila iniimbestigahan ng maraming netizen. Nawindang ang marami sa kanila dahil matatanda ang isa sa binanata ni Benny Abante, si Vice President Sara Duterte, na tila sinasabing may itinatago raw ba ang Vice Presidente kahit hindi ito sumasagot ng maayos sa naging pagdinig ng House of Representatives sa budget briefing ng Office of the Vice President, kaya tila tinanggal nito ng mahigit sa 1 bilyong piso. Ngunit tila bumaligtad raw ang mundo dahil ngayon si Benny Abante ang iniimbestigahan ng taong bayan. Partikular na ang mga taga Maynila na minsan na raw nakadalo sa nasabing pananambahan ng pastor at kongresista na kung saan kitang-kita raw nila ang maluhong buhay nito sa pamananamit pa lamang at mga burloloy sa katawan na isinusuot. Ilan pa sa mga big revelation ng mga nasabing netizens online, tila wala raw silang matandaan
na galing sa mayamang pamilya si Benny Abante para ikatwiran ang kanyang malalang lifestyle o napakarangyang buhay. Dahil simula raw nang naging pastor ito, di umano'y allowance lang raw ang nakukuha ng nasabing kongresista. Ngunit matapos manalo sa nasabing eleksyon at naging parte ng House of Representatives, tila mas naging bal ang taong bayan sa napakarangyang buhay ni Benny Abante. Sa katunayan, ilan sa mga ebidensya ang nakakalat ngayon sa social media para magpatunay na hindi simpleng pastor at kongresista ang ngayon 6th District Representative na si Benny Abante. Sa katunayan, isiniwalat mismo ng netizen na ang nooy dati allowance lang natatanggap, social na raw ito ngayon dahil nakakabili na raw ito ng belt ng Louis Vuitton na nagkakahalaga ng 37,000 pesos na tila mayroon ang celebrity star na si Chris Breezy. Gayon din tila pagmamayari ng congressman na si Benny Abante ang pinaniniwalaang Rolex Sky Dweller in yellow gold na may halagang 2.5 million pesos na kaparehas di umano ng pagmamayari ng Hollywood superstar na si Will Smith. Pinaniniwala ang ring isa sa mga luxury items na di umano'y koleksyon ni Benny Abante ang limited edition ng Rolex 2012 Blue Submariner na tila nagkakahalaga ng $50,237 o in Philippine peso, 2.7 million pesos. Tila mayroon din ito ang isa sa mga highest paid actors sa Hollywood na si Mark Wahlberg. Pagdating naman sa sasakyan, tila hindi rin nagpahuli ang congressman na si Benny Abante dahil namata nito na sakay-sakay ng 2021 Can AM Spyder F3 Limited SE6 Blue na mayroong halagang $31,150 o sa pera ng Pilipinas, 1.7 million pesos. Tila kaya na raw magpaaral ng ilang mga college student sa kanyang nasasakupan. Huli rin sa akto ang Manila representative na ipinagmalaki pa sa kanyang official Facebook post ang di umunay bago raw nitong baby o bago nitong sasakyan na binili noong May 27, year 2022, ang di umunay limited edition na Mercedes-Benz AMG C63 SE na nagkakahalaga ng $85,050 o 4.7 million sa Philippine peso. Ang halaga nito ay kaya ng bumili ng ilang ambulansya at fire truck na pwedeng magamit ng kanyang mga kabarangay. At ito pa ang isa sa mga nakakagulat. Bukod sa kanyang limited edition na Mercedes-Benz na may halagang 4.7 million pesos, tila bistado rin si Benny Abante sa kanyang exclusive Facebook post kung saan inamin ito na pagmamayari niya ang isang luxury car na tanging artista, milyonaryo at bilyonaryo lamang ang makakabili. Dahil bukod sa limited edition, tila nakakalula ang presyo nito. Ito'y walang iba kundi ang VIP bulletproof na Cadillac Escalade na ESV Armored Level 6 version na may halagang $331,000 o sa Philippine peso, 18.8 million pesos. Mataas pa sa sahod ng isang pangulo sa loob ng 6 na taon. Tila lumebel raw si Benny Abante sa comedian superstar na si Vice Ganda na isa sa mga nagmamayari ng nasabing luxury vehicle SUV. Matapos mabulgar ang tila ilan sa kanyang mga ari-arian, partikular na ang mga mamahaling relo at sasakyan. Ngayon raw ipaliwanag ni Benny Abante kung saan galing ang kanyang pinambili sa lahat ng ito, gayong wala pa sa 200,000 ang sahod niya bilang kongresista at pinaniniwala ang wala rin sa 100,000 ang di umano'y allowance na nakukuha nito mula sa Metropolitan Bible Baptist Ecclesia. Ang lakas raw ng loob ni Benny Abante na tustahin si Vice President Sara Duterte sa katanungan ng budget ng OVP, gayong tila ito ang mayroong mas questionable na lifestyle kesa sa Vice Presidente dahil sa mga nabulgar na ari-arian at nakakalulang sasakyan na sa kanya di umano nakapangalan.
Dahil dito, isang pinaniniwalaang nooy attendee ng simbahan ni Benny Abante ang nagsiwala ng di umano'y pinaniniwalaang baho ng Manila congressman na nang dahil sa kanyang napakarangyang buhay, hindi malayong ito ay isa sa mga sangkot ng di umano'y pangdarambong raw sa kaban ng bayan. Sino raw bang maniniwala na sa isang pagiging pastor at kongresista, kaya nang niyang bumili ng isang sasakyan na nagkakahalaga ng 18 million pesos? Ayon mismo sa full revelation ng isang netizen online. Ganyan talaga ang nangyayari kapag mas nananaig na ang pita ng laman kaysa maging isang mabuting ehemplo at lingkod ng Diyos. Abante is now a toxic pastor. Nakakahiya siya. Nag-iba na ng ugali ang nooy napakasimple at mabait na alagad ng Diyos. Nang dahil sa kapangyarihan ng perang mayroon na siya, nilamon na siya ng sistema. Abante is a living testimony na kahit pa ang tagal mo ng mananampalataya, kapag nilamon ka ng pansamantalang kayamanan, masisilaw at masisilaw ka pa rin talaga. So true enough, dahil hindi lang ako ang nagsasabi niyan. Kaming lahat ng minsan ang naka-attend sa Sunday service nila. He is a pastor of Baptist Church in Santa Ana, Manila, and isa ako sa dating naka-attend at muntik nang maging miyembro ng kanilang sekta. I even invite my family to attend their service pero pare-parehas kami na-offend kay Abante. Hindi ko to sinasabi dahil nakikisabay sa issue na isa si Abante sa mga lavish ang lifestyle. Pero kasi na-witness namin yan. Siguro ilang buwan rin kaming nagsimba sa church nila and umpisa pa lang may something off na sa kanya. Siya lang ang kilala kong pastor ng Baptist na super brag sa kanyang mga material possessions. Hindi naman daw ganyan dati yan. Napakasimple at walang kayabang-yabang. Pero ngayon, akala mo siya na ang pinakamataas na nilalang sa lupa. As what I'm saying, ilang months din akong naka-attend sa kanila and napansin ko na talagang elitista ang astahan ni Abante. Walang Sunday service na hindi yan nakapustura. Suot ang lahat ng pwedeng iyabang niya sa katawan. Simbahan yon. Halos lahat mensahe ng Diyos ang gustong marinig. Pero sa totoo lang, mas nadadalas pang storya ng buhay niya ang ikinukwento niya. Of course, may mga sermons din, pero hindi mo maiaalis na kailangan siya ang hangaan at tingalain ng tao kapag nagtuturo siya sa pulpito. E di ba sabi ng Bible, hindi mo dapat inaagawan ng glory ang Panginoon. Second, he always says na mabuti siyang mambabatas. Ginagawa niya ito hindi para lang sa sarili niya, kundi para sa bayan at sa mga mahihirap na nasasakupan niya. Well, hindi yan ang nakikita ng tao, lalo na ng ilang miyembro ng simbahan nila. Isa si Abante sa pinakamaangas na nakilala naming pastor. Hindi yan sasakay ng mumurahing sasakyan. No wonder, halos lahat ng sasakyan niya milyones ang halaga. May mga relos din niya na sobrang mamahal na lagi niyang ibinabandera sa tao. Alam yan halos lahat ng miyembro ng simbahan nila. Hindi na nakapagtataka na maraming natitisod sa kanya na nagreresulta ng hindi ganong kalagong gawain nila. Ang gusto ko lang naman sabihin na iba na ang Abanting nakilala namin at naging pastor namin. Minahal na niya ang pera at material na bagay na meron siya. Sa pagiging pastor, allowance lang ang meron sila. Pero ang buhay ngayon ni Abante, sobrang rangya. Magtataka ka sa kanya na simula nang naging kongresista, biglang yaman siya. Alam niyo na kung saan galing ang pera niya. Unquote. Masakit man raw sabihin, ngunit tila walang naniniwala kay Benny Abante sa kanyang maaaring dahilan na mayroon siyang yamang sarili. Kaya na-afford niya ang mga nitong gamit. Dahil simulat sa pool, tila ilan lamang sa kanyang mga nakakakilala ang buhay na magpapatotoo na hindi raw galing sa yaman ang pamilya ng isa sa mga parte ng Kongreso. Hindi rin daw niya maiaalis ang mga bansag sa kanya ng maraming netizen na naglilinis-linisan at tila pinag-initan noon si Vice President Sara Duterte sa nasabing budget hearing ng OVP, gayong ito raw pala ang dapat imbestigahan dahil sa nakakalulang koleksyon nito ng mga relo, gamit at mamahaling sasakyan. Ano ang iyong magiging reaksyon sa balitang ito? Just comment